Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang nakita natin mga kabunyog, garapalan talaga ang pambubudol sa atin. Sa totoo lang kasi, yung 2025 na confidential funds na 125 million, anong lumabas? Dumating yung confidential funds December 13. Nagsimula silang magka-encash December 21 na. December 21, mga kabunyog. Naging available kasi yung cash December 21. So ibig sabihin, ilang araw na lang nila talaga, 11 days na lang talaga, December 21 to 31. 11 days. Ang problema, makakaya mo pa bang maubos yung yung 125 million in 11 days? Yun ang problema. Para maubos yung 125 million na yun, kung ano-ano na lang. Kaya ginawa ng Christmas party, kung ano-ano, pinalabas na lang. Sa totoo lang, hindi naman talaga yun ginamit sa binulsa talaga yun. Pinalabas na lang yon na may tinanggap si Mary Grace Piatos, may tinanggap si Anong Pauco, may tinanggap sino ba yon? Ano bang mga apelyido nun? Si Andy Lim, si Rinan Piatos, pinalabas na lang yun kasi kailangan nilang i-liquidate kung saan napunta yung 125 million. Pero ang totoo, hindi naman na yun. Hindi na nagamit yun. Kahit dun sa mga sinasabing Christmas party, kahit dun sa mga sinasabing anong tawag diyan? Tree planting? Hindi na yun. Hindi naman nagamit yan doon. May ibang perang ginamit doon sa mga tree planting. May budget ang OBP doon. Pinalabas na lang na ginamit doon yung confidential funds. Di ba? Mayroon ngang activity yung AFP para sa mga kabataan, sa youth. Reflect din yun na pinagamitan daw ng confidential funds. Pero ang totoo, hindi. Ang totoo, budget ng AFP ang ginamit doon. Kaya ang nangyari dito mga kabunyog, mga kababayan, yung 125 million noong 2022 at yung 612 million noong 2023, hindi naman yan talaga nagamit na. Kahit yung liquidation na yon na tree planting, ano pa ba yon? Christmas party, hindi na yon. Liniquidate na yon, pinalabas na lang na natanggap ni Mary Grace Piatos, ni Andy Lim, para palabasin na nagastos yun. Pero hindi, binulsa na yun. Binulsa na yun mga kabunyo. Paano mo nasabing binulsa yun? Ang presumption ganito. Kapag hindi mo na-liquidate ng maayos, kapag malinaw na ang nangyari ay irregular ang mga liquidation mo, questionably, hindi ka panipaniwala, ang presumption dyan, binulsa mo yan. Yan ang presumption. Yan ang presumption. Legal presumption ang tawag dyan. Kaya, actually, mali yung sabihin na misuse. Pag sinabi mo kasing misuse, ginamit pero sa mali. Hindi. Halimbawa, yung ginamit mo yung confidential fund sa tree planting, misuse yun. Kasi hindi mo dapat ginamit ang confidential fund sa tree planting. Ginamit mo yung confidential fund sa Christmas party, misuse yun. Kasi dapat hindi mo gamitin yan doon. Hindi. Hindi naman talaga ginamit yung confidential fund sa Christmas party. Hindi naman talaga ginamit yung confidential fund sa tree planting. Kasi may budget ang OBP para sa Christmas party. May budget ang DepEd para sa tree planting. Ibig sabihin, yung pera, hindi talaga yung ginamit. Binulsa yun. Yan ang malinaw. Hindi pa ba nauunawaan yan ng taong bayan? Di ba? Hindi pa ba nauunawaan na ganun talaga ang nangyari? Pambubudol yun, scam. Di ba yun yung tawag ni Atty. Lorna Capunan last week? Scam. Si Sara Duterte, scammer. Di ba? Sa dami sa mga ebidensyang ito, sa mga testigong itong lumilitaw, naniniwala ka pa ba diyan? Ang sabi ni Alan Peter Cayetano, ang nangyari diyan, misuse. Ibig sabihin, sa mali daw nagamit yung ibig sabihin, hindi naman pwedeng gamitin sa tree planting, ginamit doon. Hindi naman pwedeng gamitin sa Christmas party, ginamit doon. Hindi yun. Hindi naman talaga ginamit yun sa Christmas party. Hindi naman talaga ginamit yun sa tree planting. Kasi may budget naman para sa tree planting. May budget naman para sa Christmas party. Binulsa yun. Binulsa. Kaya lang, para palabasin mong pinagamitan ka nun, diliniquidate mo kung ano-ano na lang, acknowledgement receipt. Kaya ang linagay mo doon ng mga recipient, Andy Lim, Mary Grace Piatos. Di ba? Ang linaw-linaw dyan.
Ang linaw-linaw, ganyan ang nangyari dyan. Scam, pambubudol. Ha? Hindi, sa totoo lang, ano pa bang nangyari doon? Sa tingin mo, mauubos mo yung 125 million in 11 days sa legal? Oh, pwede yon. Pwede yung maubos mo yung 125 million sa 11 days. Kung yung mga ginastusan mo sa previous na mga nakaraan buwan, i-reimburse mo, ibig sabihin babayaran mo yon. Ang problema nga, lininaw ng COA auditor, hindi pala pwedeng gamitin ang confidential funds na reimbursement. Ibig sabihin, kung natanggap mo December 21 yung pera, December 21 mo lang siya, to 31 gagamitin yung 125 million. Hindi ka pwedeng gumastos dyan ng December 10, December 13, tapos sabihin mo, mayroon kang informant, babayaran mo. Hindi pwede yun. Ang babayaran mo, yung December 21 lang to 31. Kaya nga ang nangyari, para maubos mo yung December 21 to 31 na yun, yung 125 million, talagang matitindi na, binumbahan na. Purchase of supplies, 250,000. Purchase of information, 75,000. Grabe. Grabe talaga mga kabunyog ang ginawa. Ewan ko, sa ganyan na nakita natin, magpapaluko pa ba tayo dyan? Ay, mga kabunyog. Ano yun? Matindi. Nagagawa kasi nila yan sa Davao. Nagagawa nila yan sa Davao. Wala naman doon nagki-question sa kanila. Impunity. Dito hindi. Lumabas ito eh. Bakit lumabas ito? Nag-away na kasi yung Uniteam eh. Kung hindi nag-away ang Uniteam, hindi naman lalabas yan. Siyempre poprotektahan si Sara. Kaibigan eh. Kaalyado eh. Di ba? Ganyan yan. Hindi, sa totoo lang. Kaya God works in mysterious ways. Nakatulong nga yung pag-aaway ng Uniteam. Kung hindi natin makikita yan. Mauungkatan ba yan? Mauungkatan ba yan? Hindi yan. Di nakita na natin ngayon. Ganyan kagarapal ang paggamit ng confidential funds. Di ba? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya sa totoo lang, ang dapat ngayon, dapat itigil na yung trial eh. Itigil na yung trial. Dito pa lang sa naunang dalawa, grave threat. Ito. Ito. Ano na eh? Hindi ka pa ba kumbinsido sa ganyan? Napakagarapal na. Lantaran, garapalan. Ngayon, yung mga unexplained wealth, yung mga gamitin na yan sa ombudsman. Sa totoo lang, kung ayaw na nating matagalan pa tong impeachment, dito pa lang convicted na yan eh. Doon pa nga lang sa grave threat. Kaya lang pagbabanta yun sa buhay ng Pangulo. Okay na itong confidential funds, pera ng bayan. Kitang-kita natin kung gaano kagarapal, gaano kalantaran ang ginawa. Di ba? Kakabunyog, mga kabayan. Hindi, sa totoo lang. Kung ayaw na nating tumagal pa, ayaw nang tumagal pa, dito pa lang, guilty na eh. Guilty na yan. Kaya lang, ang problema natin dito, sa tingin nyo, sa kabila ng andaming ebidensya na yan, makukumbinsi mo si Robin Padilla. Makukumbinsi mo si Alan Cayetano, si Pia Cayetano. Makukumbinsi mo si Amy Marcos. Malabo. Kahit pa makita yung mga bank accounts, wala pa rin yan. Yan ang problema ng mga senador na yan. Yan ang problema ng mga senador na yan. Di ba? Anyway, okay lang naman ako kung gusto nyo, maganda rin makita natin yung sa bank accounts. Kaya lang, ang sinasabi ko lang, dito pa nga lang nakikita na natin. Dito nakikita. Ang linaw-linaw naman. Ang linaw-linaw. Di ba? Hindi pa ba malinaw yung mga ebidensya ng Jesus, no? Ang malinaw diyan, yung mga confidential funds ni Sara, hindi naman talaga ginamit yan. Binulsa yan. Yan ang lumilitaw diyan eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.